No wonder, Lance, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Sabihin mo, magtagumpay ka man o hindi sa huli, mag magtagumpay ka man o hindi sa huli, hayaan mo akong bumalik sa mga alaala ko sa nakaraan, okay? Ang kahilingang ito, gayunpaman, hindi pumayag si Lance dahil nangako si Lance kay Sasha. Ngayon na ang nakaraang buhay at ang kasalukuyang buhay, nag-ulo sa parehong bilang ng dalawang tao, kung maaari mo lamang pumili ng isa, kung alin ang pipiliin ay mas mahusay. Walang silbi ang pagmamakaawa mo sa akin, dahil ang layunin ko ay umiral kasama ang mga alaala ng nakaraan at kasalukuyang buhay, kaya dapat akong mag-eksperimento hanggang sa magtagumpay ako. Oh, okay. Katulad noon, nag-eksperimento si Lance ng higit sa kalahating taon, at parehong inulit ito nina Sasha at Gina Merong ng daan-daang beses ng paulit-ulit. Sa wakas, dahan-daang ibinuod ni Lance ang kanyang karanasan at hinawakan ang mga pakulo ng kanyang dating salamin. Sa huli, si Lance ay pamilyar din sa kung paano paandarin ang dating salamin ng buhay. Matagumpay, magagamit ko ang lahat ng mga function ng past life mirror, lumalabas na pagkatapos ng ganap na pagkabisado sa paggamit ng past life mirror, maaari akong magkaroon ng napakaraming pagpipilian. Maaari kong piliin na ibalik ang ilan sa aking mga nakaraang alaala sa buhay at kanselahin ang masasamang alaala ng aking nakaraang buhay, kaya't pinahihintulutan ang mga alaala ng buhay na ito na mangibabaw sa aking kaluluwa. Sa ganitong paraan, hindi ako magiging ibang tao, at hindi ako magiging. Ang pagiging naimpluwensyahan ng mga alaala ng iyong nakaraang buhay, sa gayon ay nagbabago ang iyong personalidad at tulad nito, at gayon din, ang kakayahang malaman kung ano ang nangyari sa iyong nakaraang buhay. Bahagyang ngumiti si Lance, hindi sinasayang ang kanyang pagsasaliksik sa nakalipas na kalahating taon. Siyempre, ang taong higit na dapat pasalamatan ay si Sasha, na inihagis ni Lance ng daan-daang beses sa nakalipas na kalahating taon. Ito na ang huling pagkakataon, ipinapangako ko. Sabi ni Lance kay Sasha. Ang Sasha na nakaharap kay Lance ngayon ay kombinasyon nina Gina Merong at Sasha, at ang kanyang personalidad ay nagbago sa punto kung saan hindi niya alam kung siya ay Sasha o Gina Merong. Gagawin mo ba akong Sasha o Gina Merong? Ang katawan mo, pagkatapos ng lahat, ay mula sa buhay na ito, kaya, upang maging patas, dapat itong nangingibabaw sa buhay na ito, at ang nakaraang buhay ay maaari lamang manatili sa iyong isip bilang isang alaala, at hindi makakaapekto sa alinman sa buhay na ito. Ganun din sa pagbawi ko ng sarili kong mga alaala pagkatapos, hindi ko hahayaang baguhin ako o impluwensyahan ng mga alaala ko sa nakaraan ko. Well, iyon ang pinakamahusay. Sasha, ngayon na ang huling pagkakataon. Makalipas ang 10 minuto, binuksan ni Sasha ang kanyang mga mata. Guro. Tuwang-tuwa na sigaw ni Sasha, at mula sa hitsura ng kanyang mga mata, siya na ngayon ang ganap na karakter ni Sasha. Sinabi ni Lance, Sasha, mayroon ka bang mga alaala ng iyong nakaraang buhay? Well, oo. Meron. Maliban na lang na nasa isip ko ang alaala ng past life ko na parang storybook na nabasa ko, alam ko kung ano ang nangyari, pero hindi ito nakakaapekto sa akin sa anumang paraan. Iyan ang pinakamahusay. Guro, mahal na mahal kita sa nakaraan kong buhay. Namula si Sasha at sinabing. Oh, tuwang-tuwa si Sasha. Sinabi ni Lance, sige, sa susunod, babawiin ko ang mga alaala ko sa nakaraan kong buhay, at bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin, hahayaan kitang manood sa gilid. Salamat, Master. Si Lance ay may sapat na tiwala sa pagkakataong ito. Kinuha ni Lance ang past life mirror, pagkatapos ay nagsimulang gumaling. Makalipas ang 10 minuto, iminulat ni Lance ang kanyang mga mata. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Master, kamusta na? Shelby, ayos lang ako. Nabawi mo na ba ang iyong mga alaala ng iyong nakaraang buhay? Bakit parang hindi ka pa rin nagbabago? Natarante si Sasha. Kalokohan, kung magbabago ako ngayon, hindi ba ako maaapektuhan muli ng mga alaala ko sa nakaraan, at ang kalahating taon ng pagsasaliksik na ito ay magiging isang kabiguan. Nakuha ko na ang mga alaala ng nakaraan sa buhay ngayon, tanging, ang mga alaala ng nakaraan sa buhay ay maaari lamang be like miniatures in my mind, they won't affect me in any way, I'm still me, but I can read past life memories again.
Master, kamusta ang past life mo? Mahirap ipaliwanag, ngunit sa madaling salita, namatay ako ng malungkot sa aking nakaraang buhay. Kawawa naman. Naputol ang pagkalalaki ko at tuluyang natapakan ang ulo ko. Fuck! Isang araw, mahahanap ko ang lalaking iyon, nakawin ang babae niya, sisubog siya sa harap ng mukha niya, at sa wakas hanggang sa mamatay. Nagulat si Sasha, "Guro, paano mo nasabi ang mga ganyang salita?" Natakot si Sasha, talagang sinabi ni Lance na kunin ang babae ng isang tao at paano kung sa harap ng mukha ng isang tao, ang ganitong uri ng mga salita, parang hindi magiging ganito ang dating master. Nagulat si Lance. Master, parang noong nakaraan ay hindi mo gagawin ang ganoong bagay. Mapait na sinabi ni Lance, ano? More or less? More or less? Medyo nakakaapekto pa rin sa akin ang mga alaala ng past life ko, hindi naman talaga, imposible. Ma'am, ako rin. Nahihiyang tumango si Sasha. Ano na naman ang epekto mo? Ako, parang mas gusto ko ang master ko, I think it must be influenced by memories of my past life. Kung gayon ano pang hinihintay mo? Ngumiti si Lance. Master, anong ibig mong sabihin? Halika na. Niyakap ni Lance si Sasha sa kanyang baywang. Master, huwag naman po kayong ganyan. Hahaha, male and female love? Human nature? Kahit immortal mahirap iwasan, hahaha. Si Lance ay nasa pangunahing bulwagan na nagbibigay kay Sasha ng pangit. Nang matapos ito, bumantong hininga si Lance at tila may pinagsisisihan sa loob, mapait na ngumiti si Lance, natutulog na parang malabag na demonyo, natutulog na parang banal na Buddha. Guro. Nagmamadaling bumangon si Sasha at magbihis. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, pagkatapos mangyari ito, naging awkward ang relasyon ng guro-disciple sa hinaharap. I'm sorry, Sasha. Hindi ko alam kung bakit ako impulsive, sa tingin ko siguro naapektuhan ako ng ilang alaala ng past life ko. Okay lang, Master. Ibinaba ni Sasha ang kanyang ulo at sinabi. Sinabi ni Lance, sa aking nakaraang buhay, ako ay isang dude na naging bangungot ng hindi mabilang na mga kabataang babae sa buong kabisera ng bansa, at dinungisan ko ang kabuuang mahigit 1,000 mabubuting babae. Fuck! Nabigla ako ngayon, bago si Bimbo sinabi na nilapastangan ko ang 12 dosenang, iyon ay pagkatapos na makilala si Bimbo, bago makilala si Bimbo, nadungisan ko ang libu-libong magagandang babae. Master, naging gago ka talaga sa past life mo. Yeah, so I really deserve to die a horrible death in my past life. I must have just been influenced by my past life thoughts, that's why I didn't control myself and did you a what? Master, ayos lang, hindi kita masisisi. Sige, huwag mo nang sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Aalis na ako. Binuksan ni Sasha ang pinto ng main hall at umalis. Si Lance ay nakatayong mag-isa sa pangunahing bulwagan, medyo nanlulumo. Hindi eksakto dahil sa pagtulog kasama ang kanyang apprentice, ngunit dahil sa pagkakaroon ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, na medyo nakaapekto kay Lance. Halimbawa, si Lance ay nakaramdam ng matinding pagkagilty sa loob pagkatapos gumawa ng napakaraming masamang bagay sa kanyang nakaraang buhay. Bilang karagdagan, ang brutal na pinatay sa kanyang nakaraang buhay, bagamat karapat-dapat siya, malungkot pa rin si Lance sa loob. 1922. Noong una, walang ganitong mga alalahanin si Lance, ngunit ngayon ay mayroon na siya. Para sa magagandang aspeto, may ilan, halimbawa, naaalala na ni Lance ang marami sa mga pamamaraan ng immortal na paglilinang, na magbibigay daan kay Lance na maging isang immortal na mas mabilis. Sa iba naman, hindi binasa ni Lance ang mga alaalang iyon, halimbawa, ang taong crush niya sa kanyang nakaraang buhay, ayaw basahin ni Lance ang alaalang iyon dahil wala na itong kinalaman sa kanya ngayon. Ang babaeng crush ni Lance sa kanyang nakaraang buhay ay isang bagay na hindi kayang pantayan ni Lance at hindi kayang masaktan. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nagtanim ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, nakapasok na si Lance sa ika-6 na yugto ng tribulation. Haha,
Sa wakas ay umabot na sa ika-6 na yugto ng Tribulation, ang Immortal Interception Method ng pamilya mula sa nakaraang buhay ay napakalakas pa rin, kung ito ay ipapasa sa spirit world, walang masasabi kung gaano karaming mga immortal ang linangin nito. Tumawa ng malakas si Lance. Ang Intercepting Immortal Dharma Gate, ito ay isang napakalakas na immortal na paraan ng paglilinang. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lance ay nagkaroon ng impresyon na ang mga tao na karaniwang mga henyo kung tutuusin, ay maaaring makapasok sa immortal na antas bago ang edad na 15 taon. Siyempre, mayroon ding mga nakalusot sa immortal lamang noong sila ay mahigit 100 taong gulang. Bakit napakabilis? Mayroong dalawang dahilan, ang una ay sa dating immortal na mundo, mayroong napakaraming immortal na pamamaraan ng paglilinang, at ang pangalawa ay na ang immortal world ay may maraming espiritual na enerhiya at mayroon ding immortal na enerhiya, kaya natural na hindi ito maihahambing sa espiritual na mundong ito. Sa makatuwid, maraming immortal sa immortal realm. Siyempre, mas marami pang immortal na magsasaka. Ang pundasyon ng komposisyon ng Immortal Realm ay ang mga immortal na cultivator pa rin, isang walang katapusang bilang sa kanila. Kaya lang ang mga immortal na cultivator ng Immortal Realm, na nasa ibaba ng hierarchy, lalo na ang mga nasa Yuanying stage, ang merging stage. At ang mga katulad nito, ay kasing dami ng 12 sa Immortal Realm, at ang pinakawalang estado sa Immortal Realm. Matapos umakyat si Lance sa Immortal World sa hinaharap, natural na siya ay magiging isang immortal, at hindi siya ang pinakamababang status sa Immortal World, lalo pa ang pinakamahina. Bagamat maraming immortal sa Immortal World, hindi lahat ay maaaring naging immortal, at ang ilan sa mga walang impluwensya ay halos hindi maaaring maging immortal dahil wala silang immortal na paraan ng paglilinang. Sa kabilang banda, ang ilang malalaking kapangyarihan, malalaking pamilya, immortal na kaharian at iba pa, dahil sinakop nila pinakakanais-nais na mga mapagkukunan at may lahat ng uri ng immortal na pamamaraan ng paglilinang, kadalasan ay mas madaling maging immortal, at marami ang naging immortal sa kanilang kabataan. Sa madaling salita, ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, ay mas malaki kaysa sa spirit world, at ang panlipunang kompetisyon at kalupitan ay mas malaki pa. Si Lance ay lumabas ng pangunahing bulwagan pagkatapos makapasok sa ika-6 na yugto ng Tribulation. Ngayong mayroon na siyang Immortal Cultivation Method, tiwala siya na asenso siya sa loob ng 30 taon. Dumating si Lance sa cultivation room ni Talia. Nagkataon lang na natapos ni Talia ang kanyang cultivation. Lance, nagtagumpay ka ba sa iyong pananaliksik? Tanong ni Talia na may nag-aalalang mga mata, natakot siya na si Lance ay hindi nagtagumpay, ngunit sa halip ay nawala ang mga alaala ng buhay na ito. Ngumiti si Lance kay Ellie, napakagandang maliit na dilag o, hehe, anong swerte ko, talagang ipinanganak akong muli at nakakita ng napakagandang babae, hahaha. Hoy, Lance, huwag mo akong takutin. Nanginginig ang katawan ni Talia. Tumawa si Lance, nagbibiro lang ako sa'yo la. Tinatakot mo ako hanggang mamatay. Tumitig si Talia. Sabi sa'yo banibiro kita. Nagtagumpay ka. Oo, at nabawi ko na ngayon ang mga alaala ko sa dati kong buhay. Ah, ang bilis naman. Sabi ni Lance, nako, mahirap ipaliwanag, may mabuti at masama sabihin natin, buti na lang, pinag-aralan ko ito ng kalahating taon para mabawasan ang masamang side, at medyo naapektuhan lang ako ng nakaraan kong buhay ngayon. Talia, kung sa hinaharap ay nalaman mong iba ako sa nakaraan sa anumang paraan, o higit pa, ibig sabihin ay apektado ako. Sinabi ni Talia, ang katotohanan na nakakausap mo ako ng ganyan ngayon ay nangangahulugan na halos hindi ka na apektado, gamaan ang loob ko. Oh, Talia, ipapasa ko ngayon sa iyo ang isang paraan ng paglinang, itong paraan ng paglilinang ay ang pamamaraan ng aking dating pamilya. Ano ang isang walang kamatayang paraan ng paglilinang? Sa madaling salita, ito ay ang cultivation exotica, at sa cultivation exotica na ito, ang bilis ng pagiging isang immortal ay mapapabilis, maliban na ang spirit world ay pagkatapos ng lahat ng spirit world, at ang mga kondisyon ng hangin dito ay hindi maikukumpara, kaya't hindi ito maaaring magkaroon ng kasing lakas ng epekto ng immortal world. Gayunpaman, hindi rin kapanipaniwala na nakalusot lang ako sa ika-6 na yugto ng Tribulation.
Sa orihinal, natigil ako sa ika-6 na yugto ng Tribulation, ngunit ngayon na mayroon akong walang kamatayang paraan ng paglilinang na ito, hindi na ito bagay, at tiwala ako na kaya kong umakyat sa loob ng 30 taon, o kahit 20. Ang bilis naman. Well, ipapasa ko na sayo. Mabuti. Agad na ipinasa ni Lance kay Talia ang paraan ng immortal na paglilinang ng kanyang pamilya mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Immortal Interception Method. Nagulat si Talia, gaano kalakas, bakit walang sino man sa ating daigdig ng mga espiritu ang gumawa ng pamamaraang ito? Hindi nakakagulat na sinabi mo na ito ay isang fairy cultivation outfitter. Oh, kung hindi, bakit sa tingin mo ay napakaraming immortal sa Immortal World dahil lang sa mga air resources sa Immortal World? Hindi kita kinakausap kailangan kong isara agad ang pinto. Hindi na makapaghintay si Talia na sabihin. Mabuti. Hahanapin ko si Harleen at ang iba pa at tuturuan sila ng Dharma Gate. Agad na pinuntahan ni Lance si Lucy at itinuro ang Immortal Dharma kay Lucy. Pagkatapos, pumunta si Lance sa lugar ni Yuna. Yuna, hahayaan kitang mabawi ang mga alaala mo sa nakaraan mo ngayon, ngunit mayroon ka na ngayong dalawang pagpipilian. Una, hayaan ang buhay na ito na maging dominanti, at pangalawa, hayaan ang nakaraan mong buhay na maging dominanti. Sarili mong pinili. Ako, ewan ko, tinutulungan mo akong pumili, ako kung sino man ang gusto mong maging ako. I want you to be Mokuyan, after all, this life is this life. Ang dating WHO Cherry ay alaala na lang sa isip mo, alam mo lang, hindi mo naman kailangang maging. Well, naririnig kita. Kung ganoon, simulan na natin. Pagkaraan ng 10 minuto, nabawi ni Yuna ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ngunit ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay nakaimbak sa kanyang isipan, kailangan niyang malaman kung ano ang kailangan niyang malaman upang mabasa ito ay walang gaanong epekto sa kanyang pagkatao sa buhay na ito. Lance, kapatid ko. Ngumiti si Moyan. Haha, oo, isa ka sa mga kapatid ko sa nakaraang buhay. Haha, Lance, I have so complicated feelings now that I've learned the memories of my past life. I finally know what happened to us in my past life. Oo. Sinabi ni Yuna, napakarami ng iyong mga kapatid sa iyong nakaraang buhay, kung mahahanap nilang lahat ang kanilang mga reincarnation at maibabalik ang kanilang mga alaala, gaano kahusay ang kakaiba. Ewan ko ba, hindi ako dapat maging maswerte, nakahanap ako ng taong kilala ko sa past life ko twice in a row, the heavens wouldn't be so partial to me. Kung gayon ang lahat ay magiging tulad ng kapalaran. Tumingin si Yuna kay Lance nang may damdamin, na nakuha ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang paraan ng pagtingin niya kay Lance ay tiyak na iba, mas mapagmahal kaysa sa dati, na para bang, mayroon sila. Matagal nang magkakilala. Noong una ay nais ni Lance na ituro kay Yuna ang immortal na paraan ng paglilinang, ngunit, nang makita ang magiliw na titig ni Yuna, nadama ni Lance na kung hindi siya gagawa ng isang bagay ngayon, maaawa siya sa kapaligiran, kaya't walang magagawa si Lance kundi para may gawin kay Yuna. Pagkalipas lamang ng 1 oras na ipinasa ni Lance ang paraan ng immortal cultivation kay Yuna. Sige, hahanapin ko si Harleen, kailangan ding ibalik ni Harleen ang mga alaala niya sa nakaraan. Ang ina ni Harleen mula sa kanyang nakaraang buhay, narinig ko na siya ay napakalakas. Tanong ni Yuna. Ang nakaraang buhay ni Harleen ay hindi bababa sa mas makapangyarihan kaysa sa aking nakaraang buhay. Alam ko kung pipiliin niya ang kanyang nakaraang buhay bilang dominanti o ang buhay na ito, kung pipiliin niya ang kanyang nakaraang buhay bilang dominanti, natatakot ako na baka hindi na niya ako magustuhan. Paano ba naman? Nagulat si Yuna. Sa kanyang katayuan at pananaw sa kanyang nakaraang buhay, imposible para sa kanya na tumingin sa akin. Sabi ni Lance sa medyo komplikadong mood. 1923. Dumating si Lance sa tirahan ni Harleen. Si Lance ay nagsusumikap sa kanyang paglilinang. Harleen. Kuya Lance, nasa labas ka na. Si Harleen ay abala sa pagtayo mula sa kanyang pagtatanim. Tama. How was it? Nagtagumpay ka ba? Kailan ko ba mababawi ang past life memories ko? Kahit kailan. Yay! Mahusay, pagkatapos ay bilasan mo.
Harleen, maaari kong ibalik ang iyong mga alaala sa nakaraan, ngunit, ang iyong sitwasyon ay komplikado. Paano? Sa iyong nakaraang buhay, dapat kang magkaroon ng mas mataas na katayuan, at ang iyong ina ay may nalalabing kaluluwa bago iyon muling isinilang sa ikalawang buhay kasama ang iyong kaluluwa. Sa tingin ko ang iyong ina ay dapat magkaroon ng mas mataas na katayuan sa immortal world. Kaya, kung babalikan mo ang mga alaala mo sa nakaraan, natatakot akong hindi mo ako makita. Nerves, paano ba yan? Naku, pwede talaga? Hindi yung sinasabi mong imposible ngayon, pero kung babalikan mo yung past life memories mo, I have to be prepared to lose you. In case, you have someone you like in your past life ulit, mas malala pa yon. Mas mabuting kalimutan ko na ito, ayoko nang gumaling, ayokong iwan ka. Si Harleen ay abala sa pag-iling. Napagdesisyonan mo talaga na hindi na gumaling. Huwag. May mga benepisyo kung mababawi mo ang iyong mga alaala sa nakaraang buhay, halimbawa, kung ang iyong katayuan sa iyong nakaraang buhay ay hindi mababa, tiyak na magagamit mo ang iyong mga kakayahan sa nakaraang buhay upang matulungan kang linangin ang iyong sarili ng napakabilis, at marahil sa iyong past life's vision, you would be able to ascend faster than me. Actually, I should support your recovery. I can't be so selfish as to prevent you from recovering just because I'm afraid that you don't like anymore. Kuya Lance, please don't say that. I'm really conflicted. Halika na, mas mabuti nang bumawi, at saka, ang pagbawi ay maaaring hindi na nangangahulugan na hindi mo na ako gusto. Agad na tinulungan ni Lance si Harleen na mabawi ang kanyang mga alaala sa nakaraan. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, nabawi ni Harleen ang kanyang mga alaala sa nakaraan, at hindi nagtanggal si Lance ng anuman para sa kanya, lahat ng walang reserbasyon. Dahan daw ang iminulat ni Harleen ang kanyang mga mata, at sigurado, sa panghihimasok ng kanyang mga alaala sa nakaraang buhay, ang mga mata ni Harleen ay mas komplikado. Dahan-dahan. Tawag ni Lance. Tumingin si Harleen kay Lance, gumalaw ang kanyang bibig, may gustong sabihin ngunit hindi sinasabi. Say it. Anong sitwasyon mo ngayon, ayaw mo na ba sa akin? Sinabi ni Harleen, Lance, salamat sa pag-aalaga sa akin. Haha. Tumawa ng malakas si Lance, tama ba talaga siya? Let's, break up? Sabi ni Harleen. Oh, good. Sabi ni Lance sabay wave ng kanyang kamay. Paf! Humagalpak ng tawa si Harleen, haha, sinasadya kitang takutin la. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, anong ibig mong sabihin? Kuya Lance, banibiro lang kita, nakita ko kung gaano kakabahan, kaya sinasadya kitang takutin, hindi ako makikipaghiwalay sayo. Sabi ni Harleen. Nabawi mo ba ang mga alaala mo sa nakaraan at hindi mo ako nagustuhan? Tanong ni Lance. Bakit naman kita maaayawan? A past life is a past life, present life is a present life, tsaka ordinaryo lang ang past life ko hindi naman ako marangal sa past life ko pero ordinary girl lang. Sa heavenly immortal realm. Lance. Sabi. Nga pala, ano ang status ng nanay mo sa nakaraang buhay? I think she's very powerful at first, he could kill the exaltation stage in one breath. Si Harleen ay hindi nakaimik, magagawa mo rin ito ngayon, maaari mong patayin ang out of touch stage sa isang hininga, akala mo ay napakalakas nito noong panahong iyon. Totoo yan. Sa dati kong buhay, hindi talaga ako kasing haral gaya ng iniisip mo, sinundan ko ang nanay ko na si Zontay Ferry bilang isang batang babae na gumagala, naaalala kong gumagala ako mula pa noong ipinanganak ako, tungkol sa aking ina, sa katunayan hindi ko alam. Kahit ano tungkol sa kanya, parang aksidente lang ang kapanganakan ko, parang may inabandona ang nanay ko, pagkatapos na iwan, inikat niya ako. Sa kasamaang palad, namatay ako bago ako umabot sa hustong gulang. Kaya, ginawa ko talaga, wala akong maraming konsepto o hindi malilimutang karanasan sa aking nakaraang buhay, ngunit sa halip, ang buhay na ito ay nagbigay sa akin ng higit pang hindi malilimutang mga karanasan. Si Lance ay hindi nakaimik, iniisip na si Harleen ay isang kahangahangang pagkakakilanlan sa kanyang nakaraang buhay, ngunit siya ay namatay bago siya umabot sa adulto sa kanyang nakaraang buhay.
Mga ilang taon ka noong namatay ka sa dati mong buhay. Wala pang 10 taong gulang. Pupunta ako. Sayang, ang totoo ay medyo malabo ang mga alaala ko sa aking ina sa nakaraan kong buhay, at mahirap alalahanin kung ano talaga ang hitsura niya, at hindi ko alam kung sino siya o kung ano ang kanyang ginawa, ngunit ang aking ang nakaraang buhay ay isang pagmamadali lamang na dumating sa lupa at isang pagmamadali upang wakasan. Lumabas lang ako at gumala sa loob ng 8 o 9 na taon, at pagkatapos ay umalis ako sa mundo. Sinabi ni Lance, hindi katakataka na ang iyong ina ay mukhang malaki ang utang na loob niya sa iyo, hinayaan kang mamatay sa murang edad, tiyak na sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta sa iyo ng mabuti. Siguro. Nagtanong si Lance, kung gayon, mayroon ka bang anumang mga alaala ng iyong nakaraang buhay, anumang kahangahangang tagumpay o anumang bagay na katulad nito? Umiling si Harleen, 8 o 9 na taong gulang pa lamang siya nang siya ay mamatay, ano ang malalaman niya, natatakot ako na hindi pa niya nilinang ang pagiging isang immortal, isang batang babae pa rin na nangangailangan ng proteksyon ng kanyang ina. Haha, pasensya na, mersenaryo ako, buti na lang hindi. Sige, kalimutan mo na ang past life mo, wala ka naman talagang alaala sa past life mo, magtuturo ako ngayon. Ikaw ang Immortal Dharma. Immortal Cultivation Method, parang kinuwento sa akin ng nanay ko noong nakaraang buhay ko, pero bata pa ako noon, hindi ko man lang na-practice ng puso ko, at wala akong matindaan na laman. Sa Immortal Realm, maraming Immortal Cultivation Dharma Doors, bawat pangunahing kapangyarihan ay may sariling natatanging Immortal Cultivation Dharma Door. Ang gusto kong ibigay sa iyo ay ang Dharma Door ng pamilya ko mula sa dati kong buhay, ito ay tinatawag na Immortal Interception Dharma. Pintuan. Ibinigay ni Lance ang Immortal Cultivation Dharma Gate kay Harleen, pagkatapos nito ay ipinagpatuloy ni Harleen ang kanyang cultivation. Bumalik si Lance sa kanyang sariling tirahan. Tungkol sa nakaraang buhay ni Harleen, medyo nanghihinayang si Lance, mas gugustuhin ni Lance na si Harleen ay isang toro pagkatapos niyang mabawi ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ang katotohanan ay walang magawa, namatay siya sa edad na 8 o 9 sa ang kanyang nakaraang buhay. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng ina ni Harleen ay hindi alam ni Harleen mismo. Marahil, ito ay nakatadhana na si Lance ay hindi maaaring umakyat sa langit kasama si Harleen, at si Lance ay kailangang ipaglaban ito ng hakbang-hakbang sa kanyang sarili. Halika, Lance. Palihim na binigyan ni Lance ang kanyang sarili ng isang masiglang salita at agad na pumasok sa cultivation. Makalipas ang 1 taon, natapos ang paglilinang ni Lance. Ikapitong yugto ng kapigatian, nakapasok na ako sa ikapitong yugto ng kapigatian. Tumawa si Lance. Nang gabing iyon, tinawag ni Lance ang lahat at silang lahat ay nagsama-sama sa reunion dinner. Sa taong ito, ang lahat ay nakatuon lamang sa paglilinang, ang lahat ay umunlad ng napakabilis dahil sa immortal na paglilinang na Dharma. Si Thalia ay ngayon ay nilinang lahat sa 3 orden ng kapigatian, ang iba ay lahat ay nilinang sa 2 orden ng kapigatian, at lahat ay nagkaroon ng matagumpay na dumaan sa Thunder Tribulation, kasama ang Immortal Cultivation Dharma, halos walang pressure na tumawid sa Tribulation. 1924. Hihihi, Immortal Method? Karapat-dapat itong maging isang immortal exotica, kahanga-hanga lang. Sa piging ng hapunan, masayang sinabi ni Harleen. Outsider device. Nagsalubong ang mga kilay ni Yuna. Sinabi ni Lance, tama, tulad ng paglalaro, ang immortal method, tulad ng laro sa pamamagitan ng diskarte, palaging may ilang mga eksperto na naglalaro ng laro, maglalabas sila ng ilang mga diskarte, basta maglaro ka ayon sa diskarte, ang paglalaro ng laro ay magiging simple. Ito ay pareho sa walang kamatayang paglilinang, ang walang kamatayang paraan ng paglilinang na naimbento ng mga nakaraang henerasyon ay ang buod ng kanilang mga karanasan, sa pamamagitan ng mga estratehiya. Nagtanong si Thalia, Lance, ngayong nakakultivate ka na sa ikapitong yugto ng Tribulation, kumusta na ang iyong lakas? Malakas ito, sabi ni Lance. Paano kaya? Hindi pa nga ako nakakapag-cultivate hanggang sa ikapitong yugto ng kapigatian noon, nakuha ko na ang 500 hininga ni Bimbo, ngayon, hindi lang ako may hininga ni Bimbo, bumuti ang aking kaharian, at nabawi ko na rin ang aking mga alaala sa aking nakaraang buhay.
Kahit na ako ay isang dude sa aking nakaraang buhay, ako ay hindi bababa sa pinakamababang antas ng isang immortal, at least alam ko ang ilan sa mga diskarte ng immortal na mundo. Kaya, sa palagay ko ay malapit na akong hindi magagapi sa mundo ng mga espiritu. Malapit sa invincible. Oo. Ibig sabihin ba niyan sa Extreme South Continent, o kasama ba dito ang iba't ibang lahi gaya ng mga dragon? Kalokohan, ang invincibility ng Extreme South Continent ay may mapahamak na kahulugan, kasama na ang lahat ng lahi syempre. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata, ang Extreme South Continent na si Lance ay hindi na natalo. Wow! So, ibig sabihin pwede tayong maglakad-lakad sa Seven Seas nang hindi pinaghihigpitan na manatili sa Extreme South Continent. Syempre kaya natin, mahigit 2 taon na ang lumipas mula noong lumipas ang isa, at hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng maliit na puting dragon, purple pupil, at maliit na apoy ngayon. Sa tingin ko ay oras na para puntahan sila. Pupunta din tayo. Okay, this time, isasama ko na kayo. Ngunit paano kung hindi tayo tanggapin ng mga dragon? Tanong ni Rosan. Ngumiti si Lance, we're not welcome. Then hit them where they're welcome. Sa katunayan, ang mga dragon ay hindi dapat inaayawan, at kung hindi, hindi sila welcome sa simula pa lang. Gayun din. Anyway, hindi naman mababa ang lakas ko ngayon, basta hindi ako para human, wala nang dapat maging kalaban ko, kahit para human ako, baka hindi ko ako mapatay, ano pa ba ang meron ako? Para matakot. Sinabi ni Talia, Lance, huwag mong baliwalain ang anumang bagay, mabuti ang iyong lakas, ngunit kung marami sa amin ang sumusunod sa iyo, kung makatagpo tayo ng isang malakas na tao sa antas ng 9 na yugto ng kapigatian, sigurado ka ba na mapoprotektahan ang bawat isa sa atin? Paano kung ang kabilang partido ay marami sa kanila sa 9 na yugto ng kapigatian, kaya ang pag-average ng napakaraming mahihinang kasama mo ay agad na nagpapababa ng iyong lakas? At saka, noong sinabi kong malapit sa invincible kanina lang, I mean that I alone, if I take you guys with me and get average out by you, it does drop a lot. Kaya kung talagang gusto nating lumabas, kailangan nating mag-ingat. Sabi ni Talia. Tumango si Lance. Kinabukasan, umalis si Lance kasama ang lahat. Maging si Sasha ay sumama sa kanya. Dapat pansinin dito na ginagamit ni Sasha ang kanyang aura ni Lance, na tumataas sa unang yugto ng Tribulation, at natutunan din niya ang paraan ng immortal na paglilinang ni Lance. Pagkatapos ng lahat, dinala rin siya ni Lance doon, kaya kaya niya. Huwag masyadong utang na loob sa iba. Ang una nating hinto ay ang magtungo sa Dragon Clan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Lance at ang iba pa malapit sa Dragon Clan. Dahil sa kagandahang loob, hindi direktang pumasok si Lance, bagkus ay nagpaalam muna. Maya-maya pa, ang maliit na puting dragon mismo ang lumabas para salubungin sila. Wow! Kuya Lance? Ate Zin? Nandito na kayong lahat, sobrang saya ko. Lumipad palabas ang maliit na puting dragon sa anyo ng tao, walang katulad na kasiyahan. Ends. P. 2 taon sa nakaraan, ang maliit na puting dragon sa anyo ng tao ay mukhang mas mature at mataba. Little White, 2 years no see, kumusta na kayo sa Dragon Clan? Kuya Lance, I'm having a good time. And you guys? I've missed you guys. Unfortunately, pinilit ako ng lolo ko na magtanim, kung hindi ay bumalik ako para makita kayo. Haha, ayos din kami. Tara, punta muna tayo sa Dragon Valley, magpipistahan ako sa inyo mamayang gabi. Mabuti. Si Lance at ang iba pa ay lumipad papunta sa Valley of the Dragons kasama si Little White. Gayunpaman, sa napakaraming tao sa Dragon Clan, bigla itong naging sanhi ng panunood ng marami sa kanila ang mukhang hindi masyadong masaya, ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Little White, walang nagsalita. Daw! Sa totoo lang, nasa oras lang kayo. Anong problema? Nakita ni Lance na mukhang hindi masyadong masaya ang mukha ni Little White. Actually, in a few days, magdaraos na ako ng marriage recruitment contest. Anong ibig mong sabihin?
Ako na ngayon ang numero unong magandang prinsesa ng Dragon Clan, at ang aking katanyagan ay kumalat sa kung saan naruroon ang lahat ng mga banal na hayop ng Seven Seas. Ang aming Dragon Clan ay lumiliit sa araw, kaya gusto naming gamitin ang aking kagandahan para hawakan. Isang pampublikong paligsahan sa pangangalap ng kasal. Ito ay para makahanap ka ng boyfriend, ha? At para harapin ang lahat ng mga banal na hayop. Ma'am, pagkatapos na maipadala ang balitang ito, halos lahat ng mga banal na hayop na mga batang talento ay nagsabi na sila ay lalapit at lalahok, at narinig ko na kahit ang Half-Immortal Clan ay may mga taong darating. Nitong mga nakaraang araw, ang ating Dragon Clan ay naging naghahanda. Bumulong si Harleen, ang Little White ay isang dragon, maaari ba, na ang lahi ng dragon ay maaaring makipag-interbreed sa iba pang mga lahi ng banal na hayop? Pinandilatan ni Lance si Harleen, huwag kang masyadong makukulit. Napahiya si Harleen. Ewan ko dyan, wala akong alam sa mga lalaki at babae ngayon, pero ang mga elders ng Dragon Clan ko ay naglakas loob na magpadala ng mga mensahe sa ibang lahi ng Sacred Beast, so I guess okay lang, it does have to be the same race to get married. Kahit na ang Half-Immortal Race ay may mga taong gusto ako, ngunit ang Half-Immortal Race ay eksaktong kapareho ng mga tao sa Extreme South Continent. Sinabi ni Thalia, hindi ka ba masaya kung ganoon? Bakit naman ako matutuwa hindi naman ako masaya. Sinabi ni Lance, Xiaobai, hindi ba sinabi mo noon na gusto mo ang mga tao, ang Half-Immortals ay tao rin tayo, at mas advanced ako kaysa sa ating mga tao, ipinanganak na may Half-Immortal na pangangatawan, hindi mabuti para sa iyo na humanap ng Half-Immortal. Ayoko ng isa. Bakit? Ayoko makahanap agad ng lalaki. Kung gayon, bakit gusto ng iyong lolo na makahanap ka kaagad ng lalaki? Tanong ni Rosan. Namumula ang mga mata ni Xiaobai. Anong problema? Kinabahan si Lance, sa mga mata ni Lance, si Xiaobai ay parang kapatid niya, kung may mga hinaing siya rito, si Lance ang unang tatanggi. Aking lolo, umakyat na siya sa Immortal World. Og. No wonder it's so hard on you. Go, take me to your clan leader. Walang silbi. Walang kwentang sabihin. Hindi nagtagal ay nakilala ni Lance ang pinuno ng angkan ng Dragon Clan. Haha, fellow the Wisp Daemon, nandito ka? Baka narinig mo rin ang impormasyon tungkol sa recruitment contest ni Xiaobai. Tumawa ang pinuno ng Dragon Clan. Nagtanong si Lance, hindi ko man lang naisip kung hindi mo sinabi sa akin, ako man lang ay kapatid ni Xiaobai, si Xiaobai ay magsasagawa ng isang paligsahan sa pangangalap ng kasal, kaya dapat ako ay maabisuhan sa anumang paraan, naabisuhan mo na ang bawat lahi ng sagradong hayop, bakit hindi ko ginawa? 1925. Sinabi ng Dragon Clan leader, Tang the Wisp, wala kang alam, si Xiaobai ay isang recruitment contest, di ba, gusto mo ring sumali. Bagamat wala akong problema dito, ngunit ikaw ay hindi bababa sa kapatid ni Xiaobai, paano ka makakasali sa paligsahan sa pagre-recruit ng kasal ng iyong kapatid, gaano kalubha ang chismis. At saka, ang iba sa aking Dragon Clan ay tiyak na ayaw kang sumali. Hindi sa pinipiga kita, ngunit ang mga tao sa ang iyong Extreme South Continent ay may mas mababang katayuan. Kung wala lang ako dito, hindi natin malalaman ang tungkol dito, kaya bakit mo hahayaan si Xiaobai na magsagawa ng paligsahan sa pangangalap ng kasal? Tanong ni Lance. Fellow the Wisp Daemon, naiintindihan ko ng mabuti ang iyong nararamdaman, ngunit dapat mo ring isipin ito, si Xiaobai ay isang dragon girl kung tutuusin, at hanggat siya ay isang babae, siya ay nakatakdang hanapin ang kanyang kalahati. Gusto mo ba si Xiaobai na maging bachelor sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Ngunit si Xiaobai mismo ay ayaw. Tang the Wisp, hindi ko alam kung payag si Little White o hindi, pero willing ang lolo ni Little White, bago umakyat ang lolo ni Little White, sinabi niya sa amin na sa hinaharap, kapag naghahanap ng asawa si Little White, dapat siyang pumili. Ang pinakamagaling at magdaos ng isang paligsahan sa pangangalap ng kasal para sa kanya, tanging ang pinakamahusay lamang ang magiging karapat-dapat sa Little White. Tumingin si Lance kay Xiaobai, sinabi ba talaga iyon ng lolo mo? Sabi na, pero hindi ko akalain na magiging ganoon kabilis. Nanlumo si Little White. Tumawa ang Dragon Clan Chief,
fellow Dawis Damon, gusto mo pa bang itigil ito kapag ang sariling lolo ng mga tao ay nagbigay ng ganoong mga tagubilin? Si Little White ay hindi pa masyadong bata sa edad na ito, upang magparami ng mas maraming supling. Halos lahat ng mga kabataang lalaki at ang mga babae ng lahi ng dragon ay maagang ikinasal. Ang reproductive capacity ng lahi ng dragon ay hindi kasing taas ng mga tao sa iyong matinding katimugang kontinente. Kung hindi mo ito gagawin ng mas maaga, ang populasyon ay papaliit lamang at paliit. Sinabi ni Lance, ngunit iniimbitahan mo ang kasal mula sa lahat ng mga banal na hayop. Sa ibang lahi na ito, ano ang gusto mong magkaroon kay Xiaobai? Hahaha, Dawis Damon, napakababaw mo. Sa Immortal Realm, mayroong libu-libong lahi, napakaraming interracial marriages, at pagkatapos maging immortal sa hinaharap, kahit anong banal na hayop ang babalik sa kanyang anyo ng tao ng mas ganap. Sige. Ayoko na masyadong magpaliwanag sa'yo. Xiaobai's Marriage Recruitment Contest, nakatakda na, ilang araw na lang gaganapin. Kung taos puso kang pumunta para batiin ako, malugod ko itong tinatanggap. Kung pupunta ka sa magulo, tapos hindi ako magiging magalang. Ngumuso si Lance, hanggat hindi masaya si Xiaobai, ako ang bahala. Lance, binigyan na kita ng mukha. Malamig ang mukha ng pinuno ng Dragon Clan. Tensyonado ang kapaligiran sa palasyo. Si Lance ay hindi natatakot sa Dragon Clan Chief, ngunit sa napakaraming tao sa paligid, kung talagang gagawin niya ito, isa o dalawang pagkamatay ay malaki ang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi pa umabot sa punto kung saan siya ay ganap na makakapag-spike. Ang Dragon Clan Chief, at si Talia at ang iba pa ay napakarupok na maaari silang matangay sa isang hininga. Natakot si Xiaobai na maging masyadong malaki ang mga bagay-bagay, kaya abala siya sa pagsasabing, sige, mangangako lang ako na magdaraos ng paligsahan sa pagre-recruit ng kasal, ngunit kailangan akong mapangako ng isang kondisyon. Sabihin mo. Sinabi ni Little White, dapat ding lumahok si Brother Lance. Ito. Nagsalubong ang mga kilay ng Dragon Clan Chief. Kung hindi sasali si Kuya Lance, hindi ako papayag. Ngunit siya ay isang tao mula sa Extreme South Continent. Kung sasali siya, paano titingnan ng ibang mga lahi ng Sacred Beast ang aming Dragon Clan? Iisipin nito na kaming Dragon Clan ay nagpasama sa aming sarili, at di na kami ay nag-insulto sa ibang mga lahi na hindi. Mag-ingat na makipagkompetensya kay Lance. Sabi ng pinuno ng Dragon Clan, sa kaibuturan niya ay hindi pa niya minamaliit si Lance, lalo pa ang ibang mga tao sa Extreme South Continent. I don't care. Si Kuya Lance pa naman ang dapat sumali. Nakakunot ang mga kilay ni Lance sa sandaling iyon, nagtataka kung bakit gusto siyang sumali ni Xiaobai. Nag-isip sandali ang Dragon Clan Chief at sinabing, sige, papayag ako, pero ikaw ang may pananagutan sa anumang kahihinatnan na mali. Kung ito ay recruitment ng kasal. Sa araw ng torneo, magagalit at tiyak na magiging bastos ang ibang mga karera, at sa oras na iyon, posibleng ang buong sangkatauhan ng Extreme South Continent ay mahuhulog sa krisis ng pagkalipol. Ito. Nag-alinlangan si Little White. Si Lance ay labis na nabalisa at bumantong hininga, gusto kong makita kung sino ang maaaring mag-udyok sa buong sangkatauhan ng aking kontinente sa krisis. Little White, ipinapangako kung sasali ako. Ma'am, salamat Kuya Lance. Ang pinuno ng Dragon Clan ay umungol at iwinagayway ang kanyang kamay. Si Lance at ang iba ay abala sa paglalakad palabas ng palasyo ng pinuno ng angkan, pagkatapos ay dumating sila sa palasyo kung saan nakatira si Little White. This is my private residence, so you guys can stay here. Tanong ni Lance, Little Bai, bakit mo ako hinayaang lumahok? Kuya Lance, hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang tiwala ko sa iyo, pero sa kaibuturan ko palagi kong iniisip na ikaw ang pinakamagaling. Kung kaya mong talunin ang ibang lahi, hindi ko na kailangang pakasalan sila, kaya kitang sundan ng bukas. Sinabi ni Talia, Little White, gusto mong pakasalan si Brother Lance, tama ba? Hindi. Namula si Little White. Sinabi ni Lance, mabuti pang pakasalan ako, mas mabuti na kaysa magpakasal sa iba. Namula ang sariling mukha ni Lance pagkatapos sabihin ito, at lahat ay tumingin kay Lance, dahil nasa ilalim sila ng impresyon na hindi sasabihin ni Lance ang mga salitang iyon. Kaya tahasan.
Si Lance ay abala sa pagsasabing, ako, hindi ko alam kung paano sasabihin ang mga ganoong salita ng biglaan, ako ay talagang nagkamali. Ano ba, ito ay dapat na impluwensya muli ng aking mga alaala sa nakaraan. Sinampal ni Lance ang kanyang ulo. Napangiti si Xiaobai hihi, Kuya Lance, dahil nasabi mo na, kailangan mong pagsikapan ito o, kung hindi, magiging babae ako ng iba. I really didn't mean that. I just took you as my sisters, I don't know how on my own. Abala si Lance sa pagpapaliwanag. Kuya Lance, alam ko na. Itlog ni nanay. Sinampal ni Lance ang sarili niyang ulo sa depresyon. Masayang ngumiti si Xiaobai at sinabing, umupo muna kayo, lalabas ako at mag-o-order sa chef, magkakaroon tayo ng masarap na kainan ngayong gabi. Nadula si Xiaobai sa isang iglap. Si Lance ay naiwang walang katulad na nanlulumo, at si Talia at ang iba pa ay natulala. Hindi sila masyadong forward sa kanilang mga perception at palaging nararamdaman na si Xiaobai ay isang dragon at si Lance ay isang tao. Talagang binasa ni Lance ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, at sa katunayan, sa Immortal World, walang pagkakaiba sa lahi sa kontrata ng kasal. Parang Bull Demon King at Princess Iron Fan, ang isa ay baka at ang isa ay tao. Siyempre, ito ay isang halimbawa lamang, hindi ito nangangahulugan na ang Immortal Realm ay kinakailangang mayroong Bull Demon King. Sinabi ni Talia, Lance, kahit anong mangyari, sinusuportahan kita. Sinabi ni Rosen, oo, hindi ako nag-aalala tungkol sa pagpapakasal ni Xiaobai sa isang banal na hayop ng ibang lahi. Tumango si Harleen at sinabing, oo, sa tingin ko rin. Napangiti si Lucy, sa tingin ko rin ay mabuti ito, at oras na para tingnan tayong mga tao ng mga banal na hayop na iyon, kaya oras na para bigyan sila ng kaunting pagkilala. Kuya Lance, cheer up oh. Umirap si Lance, huwag na lang kayong sumunod sa kalokohan. Alam nyo yan, ang pangungusap na yan ngayon lang, hindi ko talaga intensyon, matagal na ninyo akong kilala, kailan nyo pa ako nakitang nagsabi ng napakadirekta. Ako, si Lance, ay hindi ganoong tao, ito ay dapat na impluwensya mula sa aking mga alaala sa nakaraang buhay. Talaga. Hindi ito magiging dahilan. Ayoko ng pag-usapan, pabayaan mo na ako. 1926. Pinag-isipan ito ni Lance sa loob ng isang gabi, at sa wakas ay naisip niya ito, marahil ay hindi naman ito isang maling ideya sa kanyang nakaraang buhay, gayon pa man, ibigay ito sa iba, ibigay ito sa iyong sarili, bakit tatanggi para lang mapahiya, ang kagandahan ni Xiaobai ay nakita ng lahat, kahit na ang kalahating immortal na lahi ay nagnanais nito. Kung tungkol sa pagiging dragon ni Xiaobai, ano ang mahalaga, ang mga tao ay walang kamatayan, sino ang nagmamalasakit sa kung anong lahi? Napaisip si Lance at ngumiti hihihi. Kinabukasan, dumating muli si Xiaobai. Kuya Lance, may nakita akong impormasyon para sa iyo. Anong klaseng impormasyon? Tungkol sa kalaban mo Only when you know your opponent can you have confidence in victory. There are a total of 9 races of holy beasts, plus 1/2 immortal human, plus ikaw, syempre, 11 iyon kung darating ka para sumali sa recruitment contest ko. Oh! Itong mga taong ito na pumunta para lumahok sa aking panliligaw na paligsahan, ang isa mula sa half-immortal na lahi ay ang pinakamakapangyarihan, ang kanyang pangalan ay Zubi Sheikh, syempre, sinabi ng patriarch na may posibilidad na ang prinsipe ng half-immortal na lahi, darating din. Kung darating din ang prinsipe ng half-immortal clan, baka 100% na niya ako. Bakit? Dahil walang sino man sa anumang lahi ang maglalakas loob na kumuha ng anuman mula sa isang kalahating immortal na prinsipe, kabilang ang mga babae. Nasa bunutan kaya? Well, ang half-immortal clan ay ang pinakamakapangyarihang lahi, at walang ibang lahi ang maglalakas loob na manakit. Sana, hindi dumating ang prinsipe ng half-immortal clan. Ngumuso si Lance, hindi mahalaga kung dumating siya, kung maglakas loob siyang magnakaw ng babae sa akin, hahayaan ko siyang bumalik sa kabilang kwarto. Kuya Lance, ikaw? Anong sabi mo? Ako, babae mo ako. Masayang tanong ni Xiaobai. Oo, Xiaobai, naisip ko na. Kuya Lance, ang galing. Sumambulat si Little White sa yakap ni Lance. Xiaobai?
Huwag kang masyadong excited. Kampi ako, Kuya Talans, actually, noon pa kita gusto. Sige, sige. Itinulak ni Lance si Xiaobay, napaawang si Xiaobay, tila ayaw ni Xiaobay na subukan agad ang isang bagay kay Lance, ngunit si Lance ay mayroon pa ring mas marami o mas kaunting mga goosebumps sa loob. Biglang nagtanong si Lance, nga pala, nasaan si Purple Pupil? Buong araw akong nandito, bakit hindi ko nakita si Violet Hitomi? Bigla ding naalala ni Xiaobay, oo, nakalimutan kong ipaalam sa kanya. Nasa Dragon Clan ba siya ngayon? Oo, ang Purple Pupil ay isinama sa aming Dragon Clan sa nakalipas na 2 taon, at siya ay nagsumikap, nakakuha na siya ng isang Dragon Girl. Haha, ang galing, nasaan na siya, dalhin mo ako sa kanya. Ma'am, sumunod ka sa akin. Kinuha ni Xiaobay si Lance at umalis sa Dragon Valley. Ang status ng Purple Pupil ay hindi pa karapat-dapat na manirahan sa Dragon Valley. Sa isang maliit na nayon sa paligid ng Dragon Valley, sinabi ni Xiaobay, ito ay isa sa mga maliliit na nayon ng ating Dragon Clan. Ang populasyon ay humigit kumulang 300. Ang Purple Pupil ay pinili na pumunta dito sa unang lugar. Nahulog siya sa isang batang babae dito, at umasa siya sa kanyang nakamamatay na mahirap. Dahan-dahan, tinanggap ng batang babae na iyon ang Purple Pupilap. Sa sandaling pumasok sina Lance at Bai sa maliit na nayon, maraming dragon ang lumipad palabas. Magbigay galang ka sa prinsesa. Nagbigay galang ang mga dragon. There's no need to be polite, can I ask where Violet Pupil is? This is Zitomi's uncle. Nasa creek sa unahan si Zitomi, kasama si Mei. Sige, busy kayo. Lumipad sina Lance at Xiaobay sa batis na iyon sa unahan. Gayunpaman, walang Purple Hitomi na makikita. Bangsap. Itong lalaking ito, saan siya tumakbo? Biglang sinabi ni Xiaobay, dapat nasa ilalim sila ng tubig, tingnan mo lahat ng alon sa ibabaw ng tubig. Sumugod sila sa ilalim ng tubig, at gayon din si Xiaobay. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpatulala kay Lance. Nakita niya ang isang may balbas na tiyuhin, na may hawak na isang mas maliit na dragones sa kanyang mga bisig, gumaganap ng isang mamula-mula na eksena sa ilalim ng mga bato sa ilalim ng tubig. Ang isa na may balbas na mukha ay ang Purple Pupil sa anyong tao. Naalarma na bulalas ni Xiaobay, but then again, hindi napigilan ni Xiaobay na maging curious na manatiling nanunood. Huwag kang tumingin. Hinailan ni Lance si Little White palabas ng tubig, buti na lang nasa ilalim lang ng tubig, Purple Pupil at ang Dragon Girl na iyon sa ilalim ng mga bato, kalahati lang ng katawan ang nakita, walang nakitang kritikal, kung hindi, sinira nito ang puro Little White. Nagmamadaling lumabas sa ilalim ng tubig, si Little White ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, ano ang ginagawa nila? Huwag ka nang magtanong. Kasama ba sila doon, Kuya Lance? Hindi maintindihan ni Xiaobay, ngunit nahulaan niya. Hindi nagtagal, sumugod si Hitomi at ang babaeng dragon na iyon sa tubig. Medyo nagalit si Hitomi, ngunit nang makita niya si Lance, nawala ang kanyang galit. Tito Ministro, paano, kumusta na po kayo? Sinabi ni Lance, Hitomi, mahusay kang humahalo. Tito Ministro, bakit hindi ka kumusta kapag nandito ka, ngayon lang, nakakahiya? Hahaha, alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo sa ilalim ng tubig halos buong araw. Napahiya si Pupil at ibinaba ang kanyang ulo, ang babaeng dragon na iyon ay abala sa pagbibigay ng respeto, greetings princess. No need to be polite, Mei, anong ginagawa mo sa ilalim ng tubig kanina? Tanong ni Xiaobay. Ang babaeng dragon na nagngangalang Mei ay namula lahat. Si Xiaobay din talaga, parang napakaunsi. Sinabi ni Lance, Little White, ikaw ay isang prinsesa, bigyang pansin ang iyong imahe. Naku, I just want to make sure na hindi nila ginagawa yon, nakita ko na ba sila dati, medyo curious. At sabihin. Sige, wala akong sasabihin, mag-usap kayo, babalik muna ako. Tumalikod si Xiaobay at lumipad. Naiwan sina Lance at Purple Hitomi, pati na rin si Aimei na iyon. Busy din yung Aimei na yon, Zitomi, babalik din muna ako sa village, mag-usap kayo. Mabuti. Si Lance at Hitomi, ay nakaupo sa gilid ng batis.
Ngumiti si Lance, nitong 2 taon, nag-aalala pa rin ako sa iyo, kumusta ka na, mabubuli ka ba, kung tila hindi naman kailangan ang ating mga alalahanin. Tito Chen? Huwag mo akong biruin, kanina lang ako natanggap ng mga tao dito, sa simula pa lang, mababa ang tingin sa akin ng mga dragon dito, mukha daw akong halimaw. Kahit nag-evolve na ako. Sa isang dragon, nasa akin pa rin ang amoy ng isang hayop. Ano naman ngayon? Pagkatapos ay patuloy akong nagtataka kung paano nabubuhay ang mga dragon dito, at ngayon ako ay nagiging higit at higit na parang isang dragon, at sa wakas ay tinanggap na ako ng mga dragon. At saka, si Amy, na lagi kong gusto, ay tinanggap my quest. Although, Amy is average looking, but, I swear I will love her. Masayang sabi ni Zihitomi. Oh, congratulations, nasa ilalim lang kayo ng tubig at nagkaroon ng napakalilimutang laro. Uncle Minister, huwag mo akong pagtawanan. Ibinaba ni Zihitomi ang kanyang ulo at sinabi. Sinabi ni Lance, ikaw at si May ay parehong dragon, bakit nasa ilalim ka lang ng tubig, para kang mga tao? Sa halip na, naging dragon. Medyo na-curious si Lance. Uncle Minister, sa panahon ngayon, ang buong Dragon Clan, na kadalasang nabubuhay sa anyo ng tao, ay maghahayag lamang kapag sila ay nakikipaglaban o kapag ito ay kinakailangan. 1927. Ay, haha, curious lang ako magtanong, don't mind. Tito Ministro, anong ginagawa mo dito? Wala rin naman akong gagawin para isama ang iba sa paglalakad, pero hindi ko alam hanggang sa dumating ako dito na magdaraos pala ng marriage recruitment contest si Xiaobai. Uncle Minister, speaking of which, I was planning to go back and inform you, I was planning to return to the extreme south continent this afternoon. Ngayon ako ay dumating sa aking sarili. Tito Ministro, gusto mo bang sumali? Siyempre gagawin mo. Sige, sumama ka sa akin sa Valley of the Dragons. Mabuti. Nang dumating si Zihitomi sa Valley of the Dragon, si Thalia at ang iba pa ay masaya na makita siya, nagtatanong tungkol sa kanya, at sa katayuan, si Thalia at ang iba pa ay kanyang mga nakatatanda. Ngayong unti-unting nakikibagay si Zihitomi sa kanyang anyo ng tao, bigla niyang napagtanto na medyo may gusto siya sa mga babaeng tao, lalo na nang makita niya si Thalia at ang iba pa, napagtanto niya na napakaganda nila. Na talagang marami si Ame ng Zihitomi. Mas malala ang mga antas. Ang paghahambing na ito ay biglang nagkaroon ng ideya sa loob ng Zihitomi. Kailangan ba talaga niyang makahanap ng isang normal na mukhang dragon na babae? Bakit hindi tayo makakuha ng isang magandang tao? Napakaraming magagandang babae sa Extreme South Continent, noon ay hindi niya maintindihan ang kagandahan ng mga babaeng tao, ngunit ngayon na kaya niya, iba ang mood niya. Punit-punit sa loob si Purple Hitomi, nag-evolve na lang siya, amoy halimaw ang dating niya. Zihitomi, bakit hindi mo sabihin, ano ang nagdala ng iyong kasintahan sa amin upang makita? Tama, Zihitomi. Kailan ka gagawa ng mabuti kay May? Ang bawat isa ay nagtanong ng isang bagay sa isang pagkakataon. Ako. Napunit si Zihitomi, pagkakita sa isang kwartong puno ng magagandang babae, bigla siyang nawala ng lakas ng loob na ilabas si Amy. Siyempre, sa kwartong ito na puno ng magagandang babae, hindi naglakas loob si Zihitomi na mag-isip ng anumang bagay na hindi maganda. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw. Sa wakas, dumating na ang araw ng paligsahan sa pangangalap ng kasal ni Xiaobai. Bukod sa Half-Immortal Clan, ang mga batang talento ng siyam na lahi na iyon ay dumating sa Dragon Clan. Noong gabing iyon, nagpadala ang angkan ng isang tao upang imbitahan si Lance. Kasamang the Wisp Daemon, hiniling ka ng aming pinuno ng clan na pumunta sa pangunahing bulwagan ng Dragon Clan. Mabuti. Sabi ng clan chief namin, ikaw lang ang pupunta mag-isa. Whatever. Dumating sila sa Dragon Clan's Grand Hall, kung saan ang pinuno ng angkan ay nakangiti na ngayon at inaaliw ang 100 kabataang talento mula sa ibang lahi. Nang pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan, nakita ng lahat si Lance at sinabing may nagtatanong na mukha, Clan Leader, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin sa akin na kahit ang mga tao mula sa Extreme South Continent ay maaaring sumali sa recruitment contest ng iyong Dragon Clan.
Tumawa ang patriarch, lahat, wala kang ideya, ang taong ito mula sa Extreme South Continent, ang pangalan niya ay Lance, siya ang pinakakilalang tao mula sa Extreme South Continent, at may napakalalim na koneksyon sa Shao ng ating Dragon Clan. Si Bai, na nag-imbite sa kanya na lumahok. Siyempre, naniniwala ako na lahat ng naruroon dito ay napakahusay. Kalokohan, ang mga basurang tao ng Extreme South Continent ay mayroon ding mga namumukod tangi. Sabi ng isang lalaking may pares ng mga sungay. Tumingin si Lance sa lalaking may sungay, alam ni Lance mula sa impormasyon ni Xiaobai na ang lalaking ito ay mula sa Heavenly Ship Clan, silang Heavenly Ship Clan ay may isang pares ng sungay sa kanilang mga ulo nang sila ay nag-transform sa anyo ng tao, ngunit maliban sa mga sungay sa kanilang ulo, kung hindi man sila ay hindi naiiba sa mga tao. Tiningnan ni Lance ang taong iyon sa Heavenly Ship Clan at ngumuso, kung ako ay basura, kung gayon. Mas masahol ka pa sa basura. Diretsyong nagsalita si Lance, dahil ayaw ni Lance na mag-aksaya ng enerhiya. Ano ang sinabi mo? May lakas ka ng loob na sabihin itong muli. Galit na galit ang lalaking iyon ng Heavenly Ship Clan, isang lalaki sa pinakamababang lahi ng tao ang nang-ahas na insultuhan siya, ang Saint Beast Clan. Sinabi ni Lance, sabi ko mas masahol ka pa sa basura, kung hindi mo pa naririnig, bawal akong sabihin sa pangatlong beses, handa akong gawin ito ng direkta. Nataranta ang Dragon Clan Chief at sumigaw, Lance, hindi ka sinabihan na pumunta dito at gumawa ng gulo, kung hindi dahil sa pananakot ni Little White sa akin, paano kita hinayaan na makilahok, mas mabuti na ikaw ay magsarili may kamalayan at nakikilahok ng walang anumang masamang layunin. Sinabi ni Lance, kaya, hindi mo sinasadyang ipakasal sa akin si Little White. Kalokohan, hindi mo man lang tinitingnan ang sarili mong pagkakakilanlan, ikakasundo ang pinakamagandang Dragon Girl sa kasaysayan ng Dragon Clan sa pinakamababang tao, gusto pa bang tumambay ang Dragon Clan ko sa Seven Seas? Tama na, umalis ka na dito. Sigaw ng lalaking Heavenly Goat Clan na iyon. Tumawa si Lance, isang magandang role, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako ang dapat gamulong. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng maagang hakbang. Lumipad palabas ang lalaki mula sa Heavenly Goat Clan. Uminom. Ang lalaking Heavenly Goat Clan ay nilaslas ng palad si Lance. Ang lalaking ito ng Heavenly Ship Clan, na isang ikalimang yugto ng Sacred Beast of the Tribulation, ay naisip na madali niyang matatalo si Lance, kahit na si Lance ay isang ikapitong yugto ng Tribulation. Sapagkat sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang tao na nasa ikapitong yugto ng kapigatian ay hindi katugma sa isang banal na hayop sa ikalimang yugto ng kapigatian, at ang mga banal na hayop ay may likas na kalamangan sa mga tao ng Extreme South Continent. Dahil ang mga tao ng Extreme South Continent, ang kanilang mga pisikal na depensa ay masyadong mahirap, tanging ang mga may pseudo-immortal na armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili ay may kaunting depensa sa harap ng Saint Beast. Naghahanap ng kamatayan. Umangat ang sulok ng bibig ni Lance at nagpakawala siya ng malamig na tawa. Bang! Nanatiling hindi gumagalaw ang katawan ni Lance habang itinaas niya ang isang palad mula sa malayo, isang puting palm print ang lumipad palabas, at ang palm print ay agad na tumama sa lalaking Heavenly Ship Clan na iyon. Ah! Ang lalaking Heavenly Ship Clan ay sumigaw, at biglang natangay ng palad ni Lance, at ang kanyang katawan ay diretsyong lumipad palabas ng palasyo, bumagsak ng may kalabog. Poof! Bumulwak ang isang subo ng dugo. Ikaw, ikaw, ikaw. Gumalaw ang katawan ni Lance, mabilis na pumunta sa tabi ng lalaking Heavenly Ship Clan sa isang iglap. Bang! Tinapakan ni Lance ang dibdib ng lalaking Heavenly Goat Clan. Ngumuso si Lance, ngayon kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka, para mabuhay ka, maintindihan mo. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa palasyo, kabilang ang Dragon Clan Chief, ay nabigla. Naisip nila na ang mahina at hindi mapigilan na si Lance ay pinasabog ang Heavenly Ship Barhu sa isang pagkakataon. Ang Heavenly Ship Barhu ay nagmula sa Heavenly Ship Clan, Heavenly Yang ang kanilang apelyido, at Barhu ang kanyang pangalan. Ang Heavenly Ship Barhu na ito, kahit na hindi ang pinakahenyo ng Heavenly Ship Clan,
ngunit, hindi bababasa, siya ay isang kabataan sa ikalimang yugto ng pagnanakaw, sa makatuwirang pagsasalita, imposible para sa isang tao na maging katapat ng isang tao, kahit na kung ito ay isang tulad ng No Elephant Nose sa nakaraan, baka hindi niya matalo ang Heavenly Ship Barhu. Paano ito posible? Hinawakan ng Dragon Clan Chief ang kanyang mga mata. Si Lance ay nagbunsod ng sipa at sinipa ang Heavenly Goat Barhu ilang libong metro ang layo, lumipad palayo at sumisigaw sa kahihiyan at galit, babalik ako. Pumasok si Lance sa Dragon Hall, tumingin sa iba pang 8 kabataan ng Sacred Beast Race, at nagtanong, sino pa ang naroon? Sino? Sino pa ang gustong magnakaw ng babae sa akin, Tang? Mangyaring humakbang kaagad, ako, ang pinakamababang tao, ay hinding-hindi siya sesabog. Hindi nagsalita ang pinuno ng Dragon Clan, ngunit tumingin sa natitirang 8 karera ng Sacred Beast. 1928. Sa sandaling ito, tumayo ang isang binata mula sa lahi ng Hizi. Ang lalaking ito mula sa lahi ng Hayay ay mukhang napakabangis, at bagamat ang kanyang hitsura ay kahawig din ng isang tao, mayroon siyang partikular na malawak, paalang na nabuong katawan na napakapaliwanag sa isang sulyap, at ang kanyang mga palad ay napakalaki rin, kahit na kasing laki ng dalawa. Mga palad ng tao. Bang! Hinampis ng lalaking iyon ang mesa, at nabasag ito, at umungol ang lalaki, let me meet you. Ngumuso si Lance, halika, tingnan ko kung gaano ka kahusay, ikaw na pangit na bastard, ay maaaring lumapit sa akin upang ligawan ako, at hindi tingnan ang iyong hitsura, karapat-dapat ka ba sa marangal at magandang dragon na kagandahan? Ang lalaking iyon ng lahi ng Hayay ay sumigaw, umutot ka, ang hugis ng lahi nating Hayay ay ang pinakakaraniwang pangangatawan, at ang laki ng pinakamababang tao na tulad mo sa Extreme South Continent ay walang katulad na pangit. Hahaha, kinikilig talaga ako sa pisngi mo. Yaya. Nagdadaldala ng lalaking iyon ng lahi ng Zayazi na galit na mga ngipin. Siyempre, ang iba't ibang lahi ay may iba't ibang aesthetic na pamantayan, at nadama ng mga tao na ang uri ng kanilang katawan ang pinaka-perpekto, ngunit ang ibang mga lahi, ay naisip din na ang uri ng kanilang katawan ang pinaka-perpekto. Gayunpaman, anuman ang uri ng katawan ng tao, o ang katawan. Uri ng iba pang mga lahi, lahat sila ay lubos na magkatulad, ilang mga detalye lamang ang naiiba, tulad ng mga sungay sa tuktok ng ulo, tulad ng malalaking palad, tulad ng mga kalamnan ng braso na kasing kapal ng mga hita, o halimbawa, asul, berde, at purple eyes. Ngunit kahit na ano, lahat sila ay tao sa hitsura. Ang hitsura ng lahi ng dragon ay ang pinakakatulad sa mga tao sa matinding katimugang kontinente. Iba rin ang mga mata ng mga babaeng dragon, ay madilim na bughaw at mukhang kasing ganda ng mga hiyas. Ito, kahit na si Lance ay umamin na ang mga mata ng mga tao ay mas pangit, at ang mga mata ng mga babaeng dragon ay ipinanganak na may magagandang mga mag-aaral. Fuck you! Matiim na tumitig ang lalaki mula sa Zayazi clan, isang whirlpool ang lumitaw sa harap ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay naging mga araw at inilunsad palabas mula sa gitna ng whirlpool, ang bilis at lakas niyan ay wala ng iba. Kung walang dalawang strike si Lance, tiyak na matatapos na siya, at kung sino pa mang tao, kahit na ito ang dating pinakamalakas na No Elephant Nose, natatakot akong mamatay ang mukha ng lalaking ito ng Zayazi clan. No wonder ang mga tao sa Extreme South Continent ay hindi nang ahas na umalis sa Extreme South Continent ng kalahating hakbang, kumpara sa mga makapangyarihang banal na hayop na karera, sila ay talagang mas mahina. Ngunit sa kasamaang palad, nasagasaan nila si Lance, na, kahit na siya ang pinakamababang tao sa buhay na ito, ay may mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at may hininga ng bimbo at isang pseudo-immortal na sandata upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay pambihira. Si Lance ay tumama ng isa pang puting palm print. Boom! Sa pagkakataong ito, talagang nilabanan ito ng lalaking Zayazi clan. Buzz! Sa sumunod na segundo, pinatay ng lalaki mula sa Zayazi clan si Lance gamit ang isang daliri sa harap ng kanyang mga mata. Sa harap ni Lance, lumitaw ang isang itim na screen, na siyang black water pearl ni Lance. Hindi sumusuko ang tigre, tretuhin mo akong parang may sakit na pusa. Ngumuso si Lance, at biglang may lumitaw na itim na kutsilyo sa kanyang kamay. Wow!
Ang kutsilyong ito ay tila madilim at tahimik nang walang anumang babala, ito ay ang pseudo-immortal death blade. Ah! Sa sumunod na segundo, sumigaw ang lalaki mula sa Haye clan, nalaglag ang isang braso niya, damanak ang dugo sa buong lupa. Bang! Sipa ni Lance. Swoosh! Ang lalaki ng Zayasi clan ay lumipad sa langit libu-libong metro ang layo, nang marinig ko ang pariralang babalik ako. Sa main hall, mas nagulat ang lahat. Ang binata mula sa Zayasi clan na ngayon ay itinuturing na isa sa mga nangungunang iilan sa mga tuntunin ng lakas sa kanila. Tumalikod si Lance at nagtanong, ngayon, paano naman ang iba, kung talagang wala ng iba, kung gayon maaari na tayong magsama-sama, iilan lang sa inyong mga apo ng pagong, hindi pa ito inilalagay ni Tang sa kanyang mga mata. Anong sabi mo? Magkasama. Sa oras na ito, tumayo ang isang payat na lalaki, itong lalaking payat, ang kanyang balat ay mukhang mas pula, ang mga kilay ni Lance ay kumunot, ang payat na lalaking ito, ang kanyang hitsura ay halos kapareho ng Little Fire, syempre, ang tinutukoy ay ang kanyang hitsura, hindi kanyang hitsura. Sinabi ni Lance, ito, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay mula sa Qilin clan. Mula mismo sa lolo mo, ang Qilin. Sigaw ng lalaki. Ngumiti si Lance, ang Qilin clan at ako ay medyo nakatadhana na magkasama, kaya kung aalis ka ng maayos, magagawa ko ito ng walang kahirap-hirap. Iiwan ko na ang nanay mo. Galit na galit ng payat na lalaking iyon. Bumantong hininga si Lance, dahil napakasungit niya, kaya huwag mong sisihin si Lance, sa orihinal ay ayaw siyang saktan ni Lance alang-alang sa mukha ni Little Fire. Ang payat na lalaking iyon, agad na niyugyog ang kanyang katawan, inilantad ang kanyang unicorn body. Ungol. Ang payat na lalaki ay nagpakawala ng dagindong, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at isang subo ng mabangis na apoy ang bumaba patungo kay Lance. Lihim na nagulat si Lance, isang virtual na apoy. Akala ko ito ay natatangi lamang sa Little Fire, ngunit lumalabas na ganoon din ang Qilin clan. Naalala ni Lance na ang One Flavor Void Fire ay mula sa minanang alaala ng Little Fire. Kaya tila lahat ng Qilin clan ay magagawa ito, ang Little Fire ay walang bentahe sa Qilin clan, at kahit na may kahinaan. Sa harap ng mga mata ng lahat, si Lance ay nabigla sa One Flavor of Void Fire na iyon. Hahaha, I thought it was some kind of three-headed, six-armed man, but it's nothing more than that, my One Flavor of Void Fire in one go. Tumawa ang payat na lalaking iyon. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanyang pagtawa, ang boses ni Lance ay tumunog mula sa kanyang likuran, silihang, nasa likod mo ako. Ah, kitang-kita kong tinutupok ka ng isa sa aking mga apoy. Nagulat ang payat na lalaki. Nilamon ba kita? Bang! Mabangis na tinakpan ni Lance ng palad ang payat na lalaki, at biglang, ang payat na lalaki ay tinakpan ni Lance sa lupa. Isang hindi maarak na butas ang lumitaw sa lupa. Sa malaking bulwagan sa pinangyarihan, wala nang nangahas na pagdudahan ang lakas ni Lance sa puntong ito, malinaw na ang lakas ni Lance ay nalampasan ang lahat ng nasa eksena. Isang lalaki mula sa isang tribo ang nagtanong, bakit dalawa lang ang katawan mo? Sinabi ni Lance, posible ba na kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na maaari kong billication? Ah, billication. Maging ang Dragon Clan Chief ay nabigla. Hindi talaga ito isang billication technique, kundi isang pseudo-immortal na sandata ni Lance, ang dating sandata ni Pasara, ang billication puppet, na ginamit ni Lance para madaling talunin ang mula sa Qilin clan. Tanong ni Lance, the rest, kailangan ba nating sumabay? Nagkatinginan ang natitirang ilang tao at sinabing, lahat, ngayong tapos na, huwag tayong mawalan ng mukha, sabay-sabay tayong lipulin ang partikular na taong ito. Oo, paksain mo siya? Hindi ko alam kung ano ang mali sa Extreme South Continent, ngunit mayroong isang malakas. Siya ay dapat na mapuksa, kung hindi, ang populasyon ng Extreme South Continent ay napakalaki, kung ang ilan pang mga katulad na malakas ay lilito, kung gayon saan tayo, ang Sacred Beast Race, magkakaroon ng isang lugar upang tumayo. On. Ang iba sa grupo ng mga tao ay sumugod kay Lance, bawat isa ay nagpapakita ng kanilang husay, at may nakamamatay na aura. Napabuntong hininga, sumigaw si Lance, ang makalangit na dalagang nagsasabog ng mga bulaklak.
Sa pagsasabing, kasama si Lance sa gitna, nagkalat sila ng daan-daang mga anino ng kamao, sumasabog sa bawat direksyon na parang mga bulaklak. Bang-bang! Ang grupong iyon ng mga tao ay biglang natangay sa lahat ng direksyon, lumilipad ng libu-libong metro sa kalangitan, at ang buong palasyo, maliban sa pinuno ng Dragon Clan at Lance, ay naiwan na may bubong ng palasyo at isang dosenang butas. 1929. Ang Dragon Clan Patriarch ay tumingin kay Lance ng may pagtataka, at nagkatinginan ang dalawa. Sinabi ni Lance, Clan Leader, walang naririto para lumahok sa paligsahan sa pangangalap ngayon. Lance, paano ka magiging napakalakas, ikaw ang pinakamababa sa mga mababang tao. Ngumuso si Lance, kung gayon hindi ka kasing galing ng pinakamababang tao. What do you mean when you say that? You think you're great just because you defeated those races. In fact, I'm not afraid to tell you that those youths you just fly by, they're not particular outstanding geniuses in kanilang tribo, at hindi malaking bagay ang pagkatalo mo sa kanila. Ngumuso ang Dragon Clan Chief. Sabi ni Lance, Clan Leader, paano kung matalo pa kita? Anong sabi mo? Kahit ako natalo. Naglahad ng kamay si Lance at sinabing, hayaan mo ang isang kamay mo. Ikaw. Galit na galit ang pinuno ng Dragon Clan, talagang sinabi ni Lance na hayaan siyang magkaroon ng isang kamay, alam na ang lakas ng pinuno ng angkan ay hindi talaga maihahambing sa mga kabataang iba pang lahi ngayon, Sinabi ni Lance, hindi lamang hayaan kang magkaroon ng isang kamay, at kung sa loob ng 3 paghinga, hindi kita matatalo hanggat hindi ka makabangon, bilangin mo ako bilang isang talunan, at papatayin ko ang aking sarili sa harap ng on-the-spot ka. Ikaw. Natigilan ng Dragon Clan Chief, hinayaan siya ni Lance na magkaroon ng isang kamay nang hindi nagsasabi ng anuman, ngunit talagang nagbitaw siya ng ganoong mga ligaw na salita, 3 hininga para bugbugin siya hanggang sa hindi na siya makabangon, at kung hindi siya bumangon. Gawin ito ngunit nagpakamatay din sa lugar, Diyos, ang Dragon Clan Chief ay nagtataka kung si Lance ay biglang nabaliw. Nagtanong si Lance, ito ba ang paghamak ng Patriarch na makipag-away sa akin, Don? Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit ang pinuno ng Dragon Clan at biglang pinatay si Lance. Tumaas ang sulok ng bibig ni Lance, kung siya, isang lalaking may walang kamatayang alaala, ay hindi man lang makaharap ang isang Dragon Clan leader ng ika-9 na yugto ng Tribulation, kung gayon siya ay balahibo pa rin ng manok. Isang daloy ng init ang tumaas sa loob ng katawan ni Lance, na naging isang araw na biglang bumaril mula sa bibig ni Lance. Swoosh! Tumpak na putok sa dibdib ng pinuno ng Dragon Clan. Bang! Biglang naging kamao ang matalim na palaso habang papalapit ito sa pinuno ng angkan, na siyang dahilan kung bakit naisip ni Lance, na huwag kitilin ang buhay ng ibang tao. Sa sumunod na segundo, lumipad pabalik na parang sandbag ang punong Dragon Clan. Boom boom! Hindi na bumagsak at masira ang maraming haligi bago tuluyang bumagsak. Poof! Ang pinuno ng Dragon Clan ay nagdere ng dugo sa isang malaking subo. Umakyat si Lance, at nanginginig ang Dragon Clan Chief habang nakatingin kay Lance, dahil kinikilabutan siya sa lakas ni Lance, na hindi makakapantay sa kamakailang umakyat na matandang Clan Chief, na lolo ni Little White. Kung si Lance talaga kasing lakas ng lolo ni Xiaobai, kung gayon ang buong Seven Seas ay maaaring may rank sa nangungunang 20 sa lahat ng lahi ng Saint Beast. Dahil ang lolo ni Little White ay halos nasa top 20 lang noon. Lumapit si Lance sa pinuno ng Dragon Clan at sinabi ko na kung hindi kita matalo hanggang sa hindi ka makabangon, bilangin mo akong talo at papatayin ko ang sarili ko sa harap mo, at ngayon din. Pakiramdam ko halos hindi ka pa rin makatakbo. Pagkasabi noon ay sinunggaban ni Lance ang pinuno ng angkan. Bang bang bang. Bang bang bang. Nagalit si Lance. Maya-maya lang ay tumakbo si Xiaobai mula sa labas. Leader ng angkan. Nakita ni Xiaobai na sinasampal ni Lance ang pinuno ng angkan, at ang kanyang buong katawan ay natulala. Nagtataka si Xiaobai kung siya ay nabulag, paano ito naging posible, si Lance na sinampal ng masama ay mas katulad nito. Ibinaba ni Lance ang pinuno ng Dragon Clan habang pinalo siya nito hanggang sa mamatay siya. Huwag tingnan ang sampal na ginamit lang ni Lance, ngunit ang lakas ay pambihira, dahil bawat sampal na ginamit ni Lance ay may dalang bimbos.
Sa isang hininga, ang daan-daang sampal na ito ay bumaba, at ang pinuno ng angkan ng dragon ay halos hindi na nakatiis. Huwag kang makipag-away, wuho. Bumagsak sa lupa ang pinuno ng angkan ng dragon, ang kanyang ilong at mukha ay namamaga, kahit ang kanyang ina ay hindi nakilala ang kanyang ina ay nagtaas ng ulo at sinabi, ang kahabag-habag na hitsura, kung kahit sino pa ang nakakita nito, hindi sila makapaniwala na ito ang pinuno ng Dragon Clan. Tinalo ni Lance ang pinuno ng Dragon Clan hanggang sa mamatay, at ang kanyang panloob na sama ng loob ay sa wakas ay nawala. Nakikita kong siya ay naglakas loob na magsabi ng isang bagay tulad ng, si Lance ay ang pinakamababang tao. Tanong ni Lance, Clan Chief, sino ang pinakamababa ngayon? Ako ito. Pantay na sabi ng pinuno ng Dragon Clan. Sana maalala mo iyon. Ngumuso si Lance. Busy na lumapit si Xiaobai. Kuya Lance, anong nangyayari? Ano pa nga ba ang maaring mangyari? Ang pinuno ng iyong angkan ay naghihingalo na sa aking pambubugbog, kaya bakit hindi ka kumuha ng tutulong sa kanya na gumaling? Hindi, huwag. Ang pinuno ng Dragon Clan ay abala sa pakikibaka. Don't look for someone. Bago pa makatapos ang Dragon Clan Chief, tumagilid ang ulo niya at hinimete siya. Sabi ni Little White, Brother Lance, kumusta ka na? Paano ako naging malakas, tanong mo? Well, Xiaobai, lagi mong tatandaan na ako ang pinakamalakas na lalaki sa isip mo. Ma'am. Sige, pabayaan na natin yan ngayon, bukas paggising ng clan leader, huwag ka nang maghanap pa ng tao, siguradong hindi kakayanin ng clan leader mo na mawala ang lalaking ito. Mabuti. Naunang umalis si Lance, at isinara ang pinto ng main hall. Pagbalik sa tirahan, hinihintay ni Talia at ng iba pa si Lance. Kamusta? Si Talia ay abala sa pagtatanong. Huwag kang mag-alala, iyong iilan na sumali sa recruiting competition ay pinalayas ko lahat, maging ang pinuno ng Dragon Clan, lahat sila ay nabugbog hanggang mamatay. What? How is that possible? Nagulat ang lahat. Ikinalulungkot ko, gumamit ako ng ilang mga diskarte mula sa aking nakaraang buhay at natupok ang ilan sa Immortal Chi ng siyam na Dao Demon King, kaya hindi maiiwasan na ma-spike ko ang pinuno ng Dragon Clan. Sabi ni Lance, kung hindi niya naubos ang 9 Demons, Immortal Chi, tiyak na hindi magagawa ni Lance na i-spike ang pinuno ng Dragon Clan ng napakaayos. No wonder, kailangan mo ba ng walang kamatayang chi para ma-stimulate ang alinman sa mga techniques mula sa iyong nakaraang buhay? Siyempre, natatakot ako na ang Immortal Chi ng 9 Demons ay hahayaan lamang akong ipagpatuloy ito ng halos 30 beses, at pagkatapos ng 30 beses, wala ng Immortal Chi ng 9 Demons sa aking katawan ng buo, pero hindi na mahalaga, nakatayo na ako sa tuktok ng Immortal World. Bahagyang ngumiti si Lance. Pagkatapos ay pinatay mo ang pinuno ng angkan, magiging okay ka ba? Ito ay, ngunit hindi kami ang may problema, kundi ang mga dragon. Pupuntahan ko ang clan leader bukas pagkagising niya, tingnan natin kung kumusta siya. Kinaumagahan, dumating si Lance sa pasukan ng palasyo ng punong Dragon Clan. Maya-maya, binuksan ng pinuno ng angkan ang pinto ng pangunahing bulwagan, at tila may binubulong-bulong sa kanyang hininga. Clan Chief, gumaling sa isang gabi, kahapon bogbog at namamaga pa, pero ngayon parang walang nangyari. Lance. Nagulat ang Patriarch, hindi niya inaasahan na si Lance ay nakatayo sa kanyang pintuan ng madaling araw. Sinabi ni Lance, takot na takot sa akin. Hindi. Ibig sabihin kulang pa ang nataman ko kahapon. Matiim na tumitig si Lance at mukhang gagawin niya ulit iyon. 1930. Meron dyan. Nanlumo ang pinuno ng Dragon Clan sa loob, takot na takot siya kay Lance, hindi niya napigilan, na hinayaan siyang maging walang laban sa iba, at natatakot siyang matalo siya ni Lance. Muli, kung alam ito ng iba sa Dragon Clan, hindi ba ito nakakahiya? Pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan at nagtanong, nakakuha ka ba ng anumang mga resulta mula sa paligsahan sa pangangalap ng kasal kahapon kay Xiaobai ngayon? Well, hindi mo ba tinalo ang lahat ng mga taong iyon kahapon? Kaya, kung gayon, ako ang naging huling nagwagi. Theoretically, oo. Bakit theoretically?
Mayroon pa ring half-immortals kahapon at hindi sila dumating, kaya sa tingin ko ay pansamantala silang sumuko, kaya kung ang half-immortals ay hindi pa rin dumating ngayon, kung gayon si Xiaobai ay sa iyo. Sabi ng pinuno ng Dragon Clan. Mas mabuti kung hindi sila dumating, kung dumating sila, baka kailangan nating pumatay ng ilan pang tao ngayon. Sabi ni Lance. Nanginig ang katawan ng Dragon Clan Chief, at abala siya sa pagsasabing, Brother Lance, never, the half-immortal clan is powerful beyond your imagination Ganun ba? Kung papatayin mo ang half-immortal clan, ay dewit mo ang aming Dragon Clan ang lakas ng half-immortal clan ay halos kabuuan ng lahat ng mga banal na hayop Ngumuso si Lance, tila hindi natatakot. Tumalikod si Lance at naglakad palayo, ang Dragon Clan Chief ay abala sa pagsasabing, kung darating ang half-immortal clan ngayon, magpapadala ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo. Pagkaalis ni Lance, pinunasan ng Dragon Clan Chief ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang bibig ay nagmura, Dam, paano ako matatakot sa kanya, Dam, anong kahihiyan sa aking matandang dragon? Sa tanghali, dumating ang isang batang Dragon Clan. Kasamang The Wisp Daemon, sinabi sa iyo ng aming pinuno ng angkan na pumunta kaagad sa pangunahing bulwagan. Medyo malamig ang tingin ni Lance, tila ang half-immortal clan ay sa wakas ay dumating na ngayon, at pagkatapos tapusin ang half-immortal clan, si Little White ay kay Lance. Hinayaan man ni Lance na maging kapatid o babae si Xiaobai, kalayaan na ni Lance ngayon. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng Dragon Clan, nakaupo sa pangunahing bulwagan ang isang lalaki na ang hitsura ay ganap na hindi naiiba sa mga tao ng Extreme South Continent. Ang taong ito, na ang kaharian ay nasa ika-6 na yugto ng Tribulation, gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi maglalakas loob na kahit ang Dragon Clan Chief ay hindi maglalakas loob na sabihin na siya ay nanalo ng 100%, dahil ang Half-Immortal Clan ay nagtataglay ng natural na Half-Immortal na pangangatawan, at ang kanyang laman ay matigas, malayong mas matigas kaysa sa Dragon Clan. Clan Leader, nasaan ang unang kagandahan ng Dragon Clan mo? Tanong ng kalahating immortal na lalaki. Malapit na. Medyo natarante ang pinuno ng angkan ng dragon at nagtanong, maaari ba akong magtanong, hindi ba't sinabi mo noon na may darating ding prinsipe ng iyong kalahating walang kamatayang angkan? Bakit hindi mo siya nakita? Paano magkakaroon ng oras ang ating prinsipe, kahit gaano pa siya kaganda, isa lang siyang dragon na babae, mas mababa sa ating kalahating immortal, kaya hindi pa siya malapit sa pagiging prinsipe ng ating kalahating walang kamatayang angkan para pakasalan siya. Isang karangalan para sa iyong Dragon Clan na ako ay makapunta. That half-immortal clan man said. Ang Dragon Clan Chief ay medyo hindi komportable sa loob, ngunit ayos lang, kung tutuusin, ang Half-Immortal Clan ay talagang isang hakbang na mas marangal kaysa sa Dragon Clan. Nagtanong ang pinuno ng Dragon Clan, iyon, ano ang status mo sa Half-Immortal Clan? Truth be told, isa akong top 10 ranking young genius sa Half-Immortal Clan, kaya dapat makaramdam ka ng karangalan, bilasan mo at ilabas ang number 1 beauty ng Dragon Clan mo, kung maganda talaga, hihihi, ako. Pupunta ako sa palasyong ito. Ano? Nagulat ang Dragon Clan Chief, isang malaking bulwagan ang paparating para sa isang round. Napakaliit para ilagay siya. Itong Clan Chief ang naglagay nito sa kanyang mga mata. Ngumiti ng masama ang kalahating walang kamatayang clan na lalaking iyon, sa totoo lang, sa loob-loob niya, ang unang kagandahan ng Dragon Clan ay itinuring niyang isang laruan, na sadyang lumapit upang maglaro, kung saan siya ay tunay na taos-puso. Hindi nagtagal, sabay na pumasok sina Lance at Xiaobai. Agad na tumayo ang kalahating walang kamatayang clan na lalaking iyon at tinitigan si Xiaobai. Gulp! Napalunok ng laway ang lalaking half-immortal clan at sinabing, my goodness, it turned out to be really pretty, not worth all the trouble I went through to come here, hahaha. Ang patriarch ay abala sa pagsasabing, ito ang pinakamagandang babae sa kasaysayan ng ating Dragon Clan. Tumango ang lalaki ng half-immortal clan, not bad, I like it, and since it's really so beautiful, I've decided to have go at this palasyo. Ang half-immortal clan na lalaki ay pinanood habang hinihimas ni Xiaobai ang kanyang mga kamay, na parang siya. Hindi na ako makapaghintay na bumangon doon at hinawakan ang katawan ni Xiaobai. Nang walang sabi-sabi, naglakad si Lance. Slap!
Sinampal ni Lance ang kalahating immortal na lalaki sa mukha, ang atensyon ng lalaki ay nasa Little White at naisip niyang si Lance ay isang underling ng Dragon Clan, hindi man lang niya pinansin si Lance, ang biglaang sampal na ito. Natarante siya, napaatras ng ilang hakbang ang katawan niya na para bang hilong-hilo siya. Ang sampal ni Lance, ngunit naglalaman ito ng ilang subo ng hininga ni Bimbo, at ginawa nitong mahilo ang kalahating immortal na lalaki sa isang sampal. Ikaw? Sino ka? Galit na tanong ng kalahating immortal na lalaki. Sinampal muli ni Lance ang lalaki at ngumisi, a good one on the spot. Nasample sa pangalawang pagkakataon ang lalaki at napaatras ng ilang hakbang. Fuck you, subukan mo ulit. Sampal. Malakas na sampal si Lance at ngumisi, subukan mo lang, gusto rin kitang puntahan. What? Take a shot at me, you. Galit na galit ang lalaking half-immortal clan. Pa! Hinampis ito ni Lance at sinabing, gusto mo talaga. Gustong suntukin ng half-immortal clan na lalaki si Lance, ngunit unang humampis si Lance at nawalan ng malay, at sa hindi malamang dahilan, ang sampal ni Lance ay napakalakas na parang bagyong kumulog, kaya hindi niya ito madala. Dati makareact siya, nasample ulit siya, kaya nabugbog ang lalaking half-immortal clan na walang kakayahang lumaban. Ang pinuno ng Dragon Clan ay nanunood sa takot, natakot siya na si Lance ay masaktan ang half-immortal clan at mapasok din ang Dragon Clan. Sumigaw ang lalaking half-immortal clan, who the hell are you? Ang pinuno ng Dragon Clan ay abala sa pagsasabing, siya ang pinakanamumukod-tanging tao mula sa matinding katimugang kontinente, dumating din siya upang lumahok sa paligsahan sa pangangalap, kahapon ang 12 ng mga kabataan mula sa ibang mga lahi ay binugbog niya lahat. Sa orihinal, kami naghintay na dumating ka ngayon at may sparring session kayong dalawa, pero hindi ko akalain na gagawin mo agad pag nagkita kayo. What he's doing to you at the moment is not represent the attitude of the lahi ng dragon, huwag mong sisihin ang lahi ng dragon Natapos ang Dragon Clan sa isang hininga, nauna nang nilisan ang Dragon Clan. Hinabol ni Lance ang lalaki hanggang sa 12 ng mga sampal, at sa tuwing susubukan ng lalaking half-immortal clan na lumaban, nahihilo siyang sinampal ni Lance, at pagkatapos ng 2 buong bilog sa paligid ng palasyo, ang lalaking half-immortal clan ay hindi. Kahit humanap ng pagkakataong lumaban. Sa huli, pagkatapos ng 12 ng sampal, ang lalaking half-immortal clan ay tuluyang natomba, hindi na makatayo, ang buong mukha niya ay bumagsak sa alkansya. Nang makita ito ng pinuno ng Dragon Clan, hindi niya maiwasang isipin siya kahapon, bahagyang nang inag ang kanyang katawan, at sinabi sa kanyang puso, ang Lance na ito ay masyadong malakas, ang nangungunang 10 ranggo na batang henyo ng half-immortal clan, ay sinampal ni Lance ng isang sampal, at wala siyang lakas na lumaban. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ng isang tao na napakalakas ng lakas. Oh,